Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Isa ka ba sa mga kabataan ngayon na hirap makapag-aral, lalong-lalo na mayroon ka pang mga kapatid? Panoorin at tapusin mo ang bidyong ito. Meron akong i-share sa inyo na sistema paano makapag-graduate o makapagtapos sa pag-aaral kahit marami kayong magkakapatid. Na kahit hindi kayo kayang paaralin ng mga magulang nyo at kahit mag-self-supporting ka ay makapagtapos at mapatapos mo ng pag-aaral ang mga kapatid mo. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si Junrey Salud, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Pero ito muna ang kwento, bago ako nakapag-aral ng kolehiyo, pagkatapos ko ng high school, doon sa Higatangan National High School, lumuwas ako ng Maynila. Pagdating ko ng Maynila, nagtrabaho muna ako dahil nag-iipon tayo para sa pag-aaral natin. Ang una kong pinasukan na trabaho ay isang KTV bar, isang beer house. Nag-umpisa ako sa dishwasher hanggang sa nalipat akong waiter. Pero hindi ganun kadali nung ako'y nagtrabaho doon. Dahil sa pag-apply o pagpasok sa akin doon sa trabaho na yon, 17 years old pa lang ako noon, minor de edad, at bawal na bawal ang minor de edad. At hindi ko makakalimutan yung una kong trabaho. Ngayon, ang problema, dahil minor de edad nga ako, hindi ako tinatanggap nung manager. Pero dahil sa malakas ang backer ko, ang sabi nung may-ari doon sa manager na gawan daw niya ako ng paraan para makapasok ako doon sa kanilang trabaho bilang isang dishwasher. Naging dishwasher ako sa kusina muna bago ako nalipat bilang isang waiter. At yung KTV bar na yun ay located nga pala dyan sa tapat ng North Cemetery, pinakadulo ng Dimasalang. Dyan ako nagtrabaho dati, tapat ng Caltex. Meron kasi isang KTV bar dyan na ka-branch nung KTV bar nung may-ari. Kasi dalawa ang branch niya yun sa may Caloocan, yun nga, doon sa may Dimasalang at doon sa may Makati. Yun ang pinakaunang experience ko sa pagtatrabaho. Doon ako nag-umpisa, nag-ipon, para makatulong sa mga magulang ko. At dahil nga sa malakas yung backer ko, natanggap ako sa trabaho na yon. Ang uso pa na cellphone nung araw, yung keypad na 3310, yung mga katulad ng ganyan. So ngayon, hirap pa rin ang komunikasyon nung araw pagka nasa malayo tayo nagtrabaho. Kaya ang tapat ng KTV bar na yon ay merong kasing Caltex at merong telephone booth. Tawag-tawag pa lang nung araw. Bibili ka ng card, telephone card, pupunta ka doon sa telephone booth, tatawag ka doon sa mga magulang mo o sa mga kamag-anak mo dito sa probinsya. Ang tinatawagan pa namin nung araw sa probinsya, dito sa atin or doon sa Higatangan, ay parang VHF o parang walkie-talkie. Meron siyang antina at pagkahalimbawang tatawag tayo sa mga magulang natin o sa mga kamag-anak natin, kausapin muna natin yung tagabantay. Sasabihin muna natin doon sa kanya o inform muna natin sa kanya na, ate, kuya, tatawag kami, tatawag uli ako mga after 15 minutes, pakisuyo, ganito, ganyan. Kasi magbabayad rin naman tayo doon sa tinatawagan natin na parang walkie-talkie. At susunduin nila yung kamag-anak natin, tapos mag-aantay na lang sila doon sa VHF kung magre-ring. Ganun ang sistema ng komunikasyon nung araw. Tumagal ako ng tumagal doon hanggang sa na-ikot yung duty natin. Kung minsan pagka walang kulang yung waiter, pinapa-duty tayo ng manager doon sa kapalit nung kulang na waiter hanggang sa nakapag-duty rin tayo ng waiter ng mga ilang buwan. Naging salitan yung trabaho natin hanggang sa nakapag-ipon tayo at paminsan-minsan nagpapadala rin tayo ng tulong doon sa mga magulang natin. At dahil nga sa 4 kaming magkakapatid, hindi kami kayang tustusan o paaralin sa kolehiyo ng mga magulang namin. Kaya para sa mga katulad ko na ganun ang sitwasyon nung araw, lalong-lalo na sa mga hindi nakapag-aral sa panahon ngayon, ang may advice ko sa inyo, pagkahalimbawang gusto mo talagang makapagtapos sa pag-aaral, ikaw, pati yung mga kapatid mo, kung sino yung panganay, wag na wag kang huminto o wag na wag kang ikaw yung mag-sacrifice na magtrabaho para paaralin mo yung mga kapatid mo. Kung sino yung panganay, siya muna dapat ang mag-aral ng una. Kahit sabihin na natin na matanda na yung edad mo o kahit ilang taon ka na, basta kung ikaw yung panganay, ikaw yung dapat ang unang mag-aral. Kasi kadalasan sa mga
kabataan ngayon o sa mga nakikita kong sistema, lalong-lalo na sa mga nag-aaral ngayon, na medyo maganda-ganda ang sahod, ilalo na yung mga hindi nakapag-aral. Kaya para sa akin, mas mahalaga ang makapag-aral talaga tayo. Kaya sa mga katulad ko na pinaaral lang din tayo ng ibang tao, pagbutihin natin yung pag-aaral natin. Ipakita natin sa mga nagpaaral sa atin na willing tayong magtapos sa pag-aaral at maibigay sa kanila ang magagandang grades ng pag-aaral natin. Huwag tayo magbulakbol, huwag nating sayangin ang mga pira ginastos ng nagpaaral sa atin. Bigyan natin ito ng halaga. Kaya guys, kung isa ka sa mga nag-aaral ngayon at may nagpaaral sa iyo, pagbutihin mo at huwag na huwag mong sayangin ang pagkakataon na yan dahil yan ang pinaka-stepping stone mo para maiahon mo sa kahirapan ang pamilya nyo. At nang sa ganon, pag nakapagtapos ka na at makapagtrabaho ka, paralin mo rin yung mga kapatid mo. Dahil yun nga, dahil sa hindi nga kayang paralin ng mga magulang natin, tayo muna ang magpaaral sa kanila. Tayo muna ang magsakripisyo. Isipin muna natin na pag halimbawang nakapagtapos din sila, nakapagtrabaho din ng maayos or di nakapagnegosyo sila ng maayos, meron silang matutunan sa kanilang pag-aaral, nakapagnegosyo, ay malaking tulong din yun sa mga magulang natin. Kaya sa lahat ng mga nag-aaral ngayon, ang maipapayo ko sa inyo, lalong-lalo na sa mga anak o sa mga estudyante na pinaaral ng mismong magulang nila, napakaswerte ninyo dahil kayang-kaya kayong tustusan ng mga magulang ninyo. At sa lahat ng mga pinaaral o self-supporting, pagbutihin nyo dahil chance nyo yan na galingan nyo sa buhay para maiahon ang sarili o ang pamilya sa kahirapan. At yun lang muna guys dito sa video ko na to. At kung meron kang natutunan o meron kang kamag-anak na nag-self-supporting, pakishare mo itong video na to para doon sa kamag-anak mo o sa mga pinsan mo na nag-aaral o nag-supporting para makakuha sila ng idea kung paano ang magandang sistema para makapagtapos silang lahat sa pag-aaral ng kolehiyo kahit hindi sila kayang paralin ng magulang nila. Kaya hanggang dito na lang guys sa video ko na to. Kung may nagustuhan ka sa video ko na to, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel at pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time, Just Daily Vlog. Ciao, bye!